Good evening, church. Kamusta po mga kapatid? Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Roy Rubidillo, one of the pastors here in QEC Abohmore, and it is my privilege to share the Word of God sa gabing ito. Sa mga kapatid natin na nasa online, maraming salamat for joining us in our worship service tonight. Mga kapatid, before we proceed to the message of the Lord, I have a question for you. Meron po akong tanong. And before that, alam niyo po ba that we are continuing on our theme for this month, which is about the full armor of God, from the book of Ephesians 6:10 to 20. Ilan po dito sa inyo o sa atin na bago tayo umalis ng bahay, chine-check muna natin ang mga mahalagang bagay. For example, yung cellphone mo, wallet, susi, company ID, at iba pang mahalagang bagay. Pag naiwan mo yung wallet mo, babalikan mo. Pag naiwan mo yung cellphone mo, siguradong babalikan mo. Tama po ba? Pero minsan, lumalabas tayo ng bahay araw-araw na walang proteksyon ang isip natin. Alam nyo ba na ang buhay ng OFW ay parang cellphone? What do I mean is this, laging ginagamit, laging may pressure, laging drain. Minsan nga, gusto mo nang lobat na ako, 1% na lang. Pero tuloy pa rin. Kaya nga, ang tanong, kung ang cellphone natin ay may charger, ang isip natin saan naka-charge? Dahil ang pinakamalaking laban natin, brothers and sisters, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa ating finances, hindi lang din sa homesickness, kundi sa loob ng isip natin. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, take the helmet of salvation. Amen? So the topic I would like to share with you sa gabing ito, the salvation. Ayaw. Ang topic po natin is helmet on, the salvation that protects, the hope that lasts. And our text for tonight is found in Ephesians 6:17a. Ang sabi po sa New King James Version, and take the helmet of salvation, isuot na ninyo ang helmet ng kaligtasan. Let us bow our head and pray. Heavenly Father, we thank you, we praise you sapagkat kayo ang Diyos na tapat na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Maraming salamat, O Diyos, for giving us this place and time not only to worship you in spirit and in truth, but to listen to your word. Lord, we surrender to you ourselves. We cannot hide anything from you, Lord. Alam niyo po ang aming mga naisip, nasabi at lahat ng nagawa. We humble ourselves before you and we ask forgiveness, Panginoon, sa lahat ng pagkakamali namin at kasalanang nagawa. We ask that let your Holy Spirit be the one who will speak in the midst of us. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan na naway maintindihan namin ang inyong ituturo. Give us a teachable spirit that we will leave here not the same person we came, at kayo ang patuloy na magbabago sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So, I'm just repeat after me. The topic for tonight is helmet on, the salvation that protects, the hope that lasts. So, as a background of book of Ephesians, sino po rito ang nagbasa na ng book of Ephesians? O sino na nag-aral sa inyo ng book of Ephesians? It has only how many chapters in the book of Ephesians? 6. Tama si Pastor. At bakit po ba sinulat ito ni Paul sa Church of Ephesus? Ano po ang kanyang purpose? Mga kapatid, sinulat ni Paul ang book of Ephesians for the reason na upang tulungan yung mga believers na katulad natin na lumago sa pagiging Christ-like at para maintindihan natin ang pagkatawag sa atin o calling. This letter also strengthens the church by showing the believers' place in the body of Christ and also the purpose of God for His people. Pinakita ng letter
kung sino tayo kay Christ as believers at kung paano dapat tayo mamuhay araw-araw at paano dapat tayo tatayo laban sa spiritual struggles. Overall, ang Book of Ephesians, brothers and sisters, ay pinapaalala sa atin na ang tamang paniniwala o sound doctrine at tamang pamumuhay ay dapat magkasama. Ano ibig sabihin nun? Kailangan muna natin maintindihan kung sino tayo kay Christ as believers para makapamuhay tayo ng faithful o tapat sa Diyos. Amen po ba? So ano po yung context ng napakaiksing verse? Ito po ay part ng full armor of God as a complete. Na kung saan si Apostle Paul, he explains na ang tunay na laban natin bilang mga Kristiyano is not against human enemies. Ang totoong kalaban natin is against unseen spiritual forces of evil. Dahil ang kalaban natin ay supernatural, Paul urges us as believers to prepare for the evil day. How? By putting on the full armor of God. For what reason? To stand firm. Amen? So kapatid, alam nyo ba na ang bawat laban nagsisimula sa isip at bawat tagumpay ay nagsisimula sa isip din? Tama po ba? Now, let's discover tonight why God tells us to protect our minds. Bakit ba kailangan protektahan ang ating isip? Sa full armor of God, ang huling sinusuot na defensive armor ay ang helmet. Hindi po ito aksidente. Bakit? Kasi pag tinamaan ng ulo sa labanan, tapos na ang laban, talo na. Kaya pag-aralan natin ang tatlong katotohanan tungkol sa helmet of salvation o helmet ng kaligtasan. Point number 1, on our topic, helmet on, it's wear it or lose the fight. Kapatid, tandaan mo, you cannot win a battle with unprotected mind. Kailangan mo suotin ang helmet ng kaligtasan because every battle starts in your mind. Ang enemy o si Satan, he attacks our thoughts, poisons our hope, and steals our focus. Ang helmet, it guards our mind for what? With the assurance of salvation sa Panginoong Hesukristo. Amen? So, your choice. Do you want to win the battle? You need to wear the helmet for you to stand protected and to fight with confidence. Kaya sabihin mo sa katabi mo, don't go into battle bareheaded. Put on the helmet of salvation today. Amen? What Paul didn't say is, own the helmet. Hindi sinabi ni Paul, bumili ka lang ng helmet. Ang sabi niya, take it, isuot mo. Ibig sabihin, hindi lang sapat na alam mo that you are saved, pero kailangan mong ipamuhay ang confidence ng salvation mo. Amen? Mga kapatid, maraming Christians ang may helmet ng kaligtasan, pero parang bit-bit lang, hindi sinuot. Bakit dapat isuot ang helmet? Ganito, kapatid, may dalawang riders, isa snudno, isa talabat. Parehong na aksidente, pero yung isa may helmet, yung isa wala. Parehong bumagsak, pero magkaiba ang resulta. Brothers and sisters, hindi mo kontrolado ang aksidente, pero kontrolado mo kung may helmet ka o wala. Ganon din sa buhay natin. Hindi mo kontrolado ang problema, pero kontrolado mo kung poprotektahan mo ang isip mo. Do you know the story of Peter in Book of Matthew, na kung saan lumakad siya sa tubig? Kasama ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples at nung umalis si Jesus sa bangka, nung una, akala ng mga disipulo, multo si Jesus Christ. At sabi ni Peter, Lord, is it you? And what Jesus Christ have answered or response to Peter, yes, it is I. Come, Peter. Habang nakatingin si Peter kay Jesus Christ, nakalakad siya sa tubig. Pero nung tumingin siya sa paligid niya, na wala yung focus niya, lumubog siya. Hindi muna siya nalunod. Natalo muna siya sa isip niya. Amen? So, ang tanong, Pastor Roy, how do I wear the helmet
of salvation o kaligtasan. And sabi sa Romans 12:2, we need to be transformed by renewing our mind. Basahin po natin. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang tanong, how often we read your Bible? How often you meditate the Word of God? If God is saying to you that how you wear your salvation is by renewing your mind in the Word of God, ang tanong sa atin, kapatid, gaano natin sineseryoso ang ating devotion o quiet time sa Diyos? Kapatid, kung ang cellphone ay may screen lock, ang isip dapat natin may scripture lock. But the question is, how many verses in the Bible na memorize mo? Baka 10 taon ka ng Kristiyano, ang saulado mo pa lang, John 3:16. Maganda yung talatang iyon, pero as we grow as Christians, dapat minimemorize natin ang salita ng Diyos. Dahil yun ang makakatulong para malak at ma-focus ang isip natin sa Diyos. Amen? Sino po rito ang mga singles? Marami po. Mga kapatid, hindi porket nag-heart sa story mo, siya na ang God's will mo. Sabihin mo, Pas, pogi naman. At mukhang mabait. Kapatid, sabi ng Diyos, bago ka ma-fall, suotin mo muna ang helmet ng kaligtasan mo. Amen? Another thing, how do we wear our helmet of kaligtasan o salvation? We need to set our minds on the things above. Basahin po natin ang Colossians 3:2. Set your mind on things above, not on things on the earth. In Tagalog, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Bakit importante na i-focus natin ang ating isip sa mga bagay na panlangit, hindi sa mga bagay na panlupa? Ang daming magagandang bagay na nakikita sa panlupa. Napakasimple. Because kung ang focus mo ay mga nakikita mo sa paligid mo, babatuhan ka ng nitaning at sasabihin sa'yo, tingnan mo nga, ang tagal mo ng Christians, wala ka pa rin naipundar. Tingnan mo yung kakilala mo sa Facebook. Pag nakafocus ka sa mga bagay sa paligid mo, you will feel depressed. Malulungkot ka, sasabihin mo, kawawa naman ako. Buti pa yung tropa ko na nasa Pilipinas. Ang daming karga, isang buong building, puro limpak-limpak, milyon-milyon, kasi kontraktor. Nagta-travel around the world. Ako, Kristiyano, naglilingkod sa Diyos, pero parang walang nangyayari sa buhay. But if you focus your mind on the things above, you will know that God is always good. Amen? Hindi siya nagkulang kailanman. He is faithful to His promise. And when you focus your mind on the things above, you will appreciate whatever God has given you. And the more you seek the kingdom and the righteousness of God, you will be blessed beyond your imagination. Amen po ba? So kapatid, pakisabi mo sa katabi mo na nasa kanan, hindi lahat ng pumapasok sa isip mo ay galing kay Lord. Kaya hindi lahat dapat paniwalaan. Amen? For example, sino po rito ang mga mag-asawa? Mister, may message sa iyo si Mrs. Pero super busy ka. Nabasa mo, nakita ng Mrs. mo, seen, pero hindi ka nakapag-reply. Pag uwi mo, yung Mrs. mo, nakaabang sa pintuan pa lang, nakaganon. Hoy, bakit hindi ka nag-reply? Siguro may kasama kang chika beng-beng. Siguro may chicks ka na.
Kapatid, minsan, hindi facts ang kalaban natin, assumptions. At dyan madalas pumapasok ang kaaway. Tama po ba? Another point, how do we wear our salvation ng kaligtasan? We need to think about whatever true and honorable. Basahin po natin ang Philippians 4:8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, and whatever is any virtue, if there is any praiseworthy, meditate on these things. Sa Tagalog, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong mga isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So kapatid, tandaan natin, ang devil hindi kayang basahin ang isip natin. Pero marunong siyang magtanim ng thoughts sa isip mo. Ikaw ang magde-decide kung didiligan mo ito o bubunutin. Amen? Sino po rito ang may Bible app sa kanilang mga gadgets o cellphone? How many Bible app do you have on your cellphone? Maybe iba, 5, 10, or more than 10. Pero kahit gaano karami ang Bible apps na nasa gadget mo, kung mas madalas mong binabasa ang group chat sa office mo, mas updated ka pa sa latest chismis kaysa sa latest promise ni Lord. Amen? So bago ka humarap sa work, brothers and sisters, o bago ka mag-open ng Facebook, or even bago ka manood, magbasa ng news, sabihin mo muna sa sarili mo, save ako, forgiven ako, anak ako ng Diyos. Amen? As we reflect on point number 1, which is, wear it or lose the fight, let us ask ourselves the following question. Isinuot ko ba ang helmet of salvation ngayong linggo? O umaasa lang ako sa sarili kong lakas? Kapag may problema, ano ang unang pumapasok sa isip ko? Ang pangako ba ng Diyos o ang aking takot? Mas madalas ba akong maimpluwensyahan ng social media kaysa salita ng Diyos? So kapatid, you ask these questions personally and you reflect. Amen? So kapatid, bago ka magsuot ng uniform or your outfit of the day, suotin mo muna ang iyong identity kay Kristo. Amen? Church, ang helmet hindi dekorasyon. Ito'y sinusuot. At hindi ito sinusuot pag trip mo lang o pag Thursday o Friday. Dapat isusuot mo ang helmet ng kaligtasan araw-araw. Bakit? Kasi araw-araw may laban. Sabi nga nila, out of sight, out of mind. Pero bilang mga Kristiyano, kapag si Jesus ang nawala sa isip natin, lahat pwedeng mawala. Amen? Kung ang unang lesson, ang sabi, isuot ang helmet, ang tanong ngayon, bakit ba napakahalaga nito? Point number 2, the helmet that protects you. So brothers and sisters, ang helmet, it protects your mind. Tandaan natin, Satan's biggest weapon is not out there, hindi nasa labas, kundi nasa isip mo. Why? Because si Satan, magbabato sa isip mo ng lies, doubt, fear, anxiety, guilt, worry. That's why the Word of God says, we need to renew our mind daily with the Word of God. Kapatid, you can stop every thought that comes, but you can choose which ones stay. Amen? Ulitin ko, ang helmet, it protects what? The most important part of your body, your head. Spiritually, ang helmet ng kaligtasan ay para sa isip. At alam ni Satan yan. Kaya nga ang favorite niyang armas, lies. He is the father of all lies. Hindi siya gumagamit palagi ng problema. Madalas, gumagamit siya ng thoughts. What do I mean is this? Sasabihin niya sa isip mo, hindi ka mahal ni Lord. Tingnan mo, walang nangyayari sa buhay mo. You are a failure. You are condemned. Hindi ka mapapatawad sa kasalanan na ginawa mo. Alam niyo ang cellphone, sino rito may iPhone 17 Pro Max, fully paid?
Kapag nabagsak, pero may screen protector, ano ang unang nasisira? Madalas ang screen protector. Pero pag walang screen protector, ang basag yung screen mismo. Tama po ba? Ganon din ang isip. Pag walang protection, di mo sinuot ang helmet ng kaligtasan, you're not protected, lahat ng negativity, hindi lang papasok sa isip mo, diretso sa puso mo, yari ka. Amen? So how the helmet of salvation protects us? First is, it reminds our identity in Christ. Tandaan po natin, kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, we are a new creation. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things becomes new. Tingnan mo yung tao sa kaliwa mo. Bukha na bang bago? Amen. Praise God. Mga kapatid, imagine meron isang prinsipe na wala siya nung maliit pa siya. Lumaki siya sa kalye na sanay siyang mamalimos. Isang araw, hinanap siya ng tatay niya na hari. At nakita siya, sinabihan siya, anak kita. Pero sumagot siya, hindi po ako ang anak niyo, pulubi lang po ako. Nagbago ba ang identity niya? Hindi. Nagbago lang ang paniniwala niya. Mga kapatid, maraming Kristiyano ganun din. What do I mean is, saved na sila, pero iniisip pa rin nila, I'm still worthless. I'm still condemned. I'm still defeated. Isa ka rin ba doon, kapatid, na alam mo nang ligtas ka, pero yung pa rin ang iniisip mo, tandaan mo, you are a child of God. You are a prince and princess of the King of Kings. Amen? How does the helmet ng kaligtasan protects us? Again, it protects our mind from Satan's lies. Sabi sa 2 Corinthians 10:5, basahin po natin, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen. Praise God. So kailangan natin bihagin lahat ng nasa isip natin kasi hindi lahat ng iniisip natin o galing sa isip natin ay galing sa Diyos para makasunod tayo sa pinapagawa ng Diyos. Amen po ba? So the truth is, kapatid, every temptation starts with a thought. Meron bang gumawa ka ng kasalanan na hindi mo muna naisip? Wala. Every fear starts with a thought. Hindi ka nanginginig sa takot pero hindi mo muna inaisip. Di ba? Nagsimula sa isip. Every discouragement starts with a thought. That's why Satan attacks our thinking. Kung maintindihan natin ang logic na ito, mga kapatid, we will give importance on this topic tonight. Amen? Mga youth, mga kabataan, napansin nyo ba na kapag nag-post tayo, after 30 seconds, refresh ka agad, tinitingnan mo, may nag-heart na ba? May nag-like na ba sa post ko? Minsan, pag walang pumuso, walang nag-like sa post mo, feeling mo, rejected ka. O feeling mo, wala nang nagmamahal sa'yo. Pero tandaan mo, kapatid, your value is not measured by your followers. Rather, your value was settled at the cross. The King of Kings, the Lord of Lords, have died for you and me for us to be saved. That's how valuable we are. Amen? Sino po dito ang gustong makaranas ng perfect peace even in the midst of chaos? Wala po bang gustong makaranas ng perfect na kapayapaan? Marami po. Kasi ang daming kaguluhan na nangyayari sa buong mundo. Basahin po natin Isaiah 26:3. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan na sa iyo'y nagtitiwala. Ang tanong, how do you trust God?
Do you want to have a perfect peace? Do you want to experience perfect peace? Then you need to trust God completely. If you know that God cares for you, and if you know that God is all-knowing, and if you know that God is all-powerful, and He loves you, and if you trust Him completely, you will experience the perfect peace that money can't buy, that the world cannot give you. It's only Jesus Christ. Amen? Sabi ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from building a nest. Ano ibig sabihin nito? Hindi natin mapipigilan ang negative thoughts na dumaan sa isip natin, pero pwede nating pigilan na manatili ito. Amen? Another famous quote, watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become actions. Kailangan po tayong maging watchful from thinking to our words because it will be part of who we will become. Amen? So brothers and sisters, as we apply this point number 3, the helmet that protects us is this. Kapatid, you need to protect your mind. Bakit, Pastor Roy? Kasi hindi lahat ng napapanood healthy. Hindi lahat ng advice biblical. Hindi lahat ng influencer na sinusundan mo godly. Kapatid, tandaan mo, kung ano ang laging pumapasok sa isip mo, iyon din ang lalabas sa buhay mo. Amen? So as we reflect on point number 2, which is about the helmet that protects us, let us ask ourselves the following question. Ano ang madalas na umaatake sa isip ko ngayon? Fear ba? Guilt? Worry? Comparison? Insecurity? Or doubt? Kapag may negative thoughts, pinapalitan ko ba ito ng salita ng Diyos? O hinahayaan ko lang itong manatili at mag-enjoy sa isipan ko? Third question that you ask yourself, kung susuriin mo ang laman ng isip mo ngayong linggo, mas marami bang God's promises or worldly worries? It is between you and God. So kapatid, tandaan mo, hindi mo kontrolado ang lahat na pumapasok sa isip mo, pero kontrolado mo kung ano ang pananatilihin mo. Amen? So brothers and sisters, kung ang helmet, it protects us, ang tanong ngayon, ano ba talaga ang nagbibigay ng confidence nito? What is the confidence behind the helmet? Why do we need to wear it? Point number 3 is the helmet that matters. The salvation that matters. It's not your success, nor wealth, or your position. Tandaan natin mga kapatid, ang reward ng mundo, temporary lang. Pero ang kaligtasan, eternal. When you give yourself to Christ and you accept Him as your Lord and Savior, yung salvation na na-receive mo, it gives you identity. It gives you purpose. It gives you eternal security. Ibig sabihin, you are saved. You are secure. You are His. Amen? And salvation, kaligtasan, will last forever. Hindi siya nagpapalit. Hindi katulad ng iPhone, every 2 years, luma na ang iPhone mo. Pero ang kaligtasan, it lasts forever. It is real that we have struggles today, but tandaan mo, yung future natin is secure in Christ. Amen? So the helmet of salvation, or helmet ng kaligtasan, reminds us that we fight as those who are already won. Sino po yun? Si Jesus Christ. Tandaan po natin si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus natin na pagtagumpayan niya na ang kamatayan. If we fight with Him, we have also victory in Christ. Amen? Ulitin ko mga kapatid, hindi tinawag ni Paul ang helmet of success or helmet of money or even helmet of position or even helmet of popularity. Kundi anong tawag niya? Anong sabi niya? Helmet of salvation. Because someday, your achievements, everything that you have bought, purchased,
secured. Hindi mo yan madadala sa hukay. Lahat yan iiwanan natin. Pero ang kaligtasan na tinanggap mo kay Jesus, dadalin mo hanggang eternity. Amen? Ang tanong, how sure you are on your salvation? Kung tatanungin kita ngayon, are you saved? At paano mo masisigurado na ligtas ka ba talaga? Kapatid, tandaan natin na lahat ay nagkasala at walang sinuman nakaabot sa pamantayan ng Diyos. This is what Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. No matter gaano man tayo katalino, kagaling, ano man ang posisyon natin, even pastors, anyone who speak here, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. However, the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? Kapatid, it is true na maraming bagay ang mahalaga sa buhay. Family, your job, because it is the source ng panggastos para sa pamilya. Pero may isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa lahat. Ano yun? Ang ating kaligtasan kay Kristo. Amen po ba? Now, some people will say, is salvation really matters nowadays? Ang salvation ba? Relate, ano ba siya? Mahalaga pa ba siya sa panahon natin? Sabihin ng iba, digital age na ngayon. Hindi na uso religion. AI na ang in. At sabi rin ng iba, you only live once. So why not do everything that will make you happy, significant, and perhaps popular? But remember, brothers and sisters, no one escapes death. Amen? Ulitin ko, remember na walang sino man ang makakatakas sa kamatayan. Then after that, eventually, everyone will face judgment before God. Ano po sabi sa Hebrews 9:27? In just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Mga kapatid, maski makapangyarihan ka, maski ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang pinakamatalino, lahat mamamatay. And this is the reality. Sabi sa Mark 8:36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Kapatid, imagine niyo may sunog. Lahat ng tao nagtatakbuhan palabas. Ikaw, lumabas ka rin. May nagtanong sa'yo, nakuha mo ba yung 100-inch flat TV mo, latest and greatest? Nadala mo rin ba yung iPhone 17 Pro Max fully paid? Or even, nadala mo ba yung MacBook Pro, M5 Pro, 1 terabyte? Sa moment na yon, mga kapatid, isa lang ang importante, buhay ka. Tama po ba? Ganon din sa eternity, hindi tatanungin ni Lord, magkano sweldo mo? Or, ilan ang followers mo sa social media? 1 million? 3 million? Anong posisyon mo sa company? Ang tanong, tinanggap mo ba si Jesus as your Lord and Savior? Amen? Kapatid, ano ang mas madali? Ang kumain ng chocolate bar ng mabilis o ang mag-prepare ng healthy food? Ang magreklamo tungkol sa isang problema o hanapan ito ng solusyon? Ang mag-ipon sa pinaghirapang pera o waldasin sa isang gabi? Kapatid, tandaan natin, just because something is easy doesn't mean it's what's best. I'll make it Tagalog. Hindi porket madali ang isang bagay, ibig sabihin iyon ang pinakamabuti para sa atin. Ganon din ang pagsunod natin sa Diyos. If I will ask you seriously, are you really serious following Christ? And do you know how hard to follow Christ? And do you know the story of the narrow gate? Basahin po natin. On Matthew 7:13-14, ang sabi po, sabay-sabay po natin, enter by the narrow gate, for the gate is wide
and the way is easy that leads to destruction, and those who enter it are many. For the gate is narrow, and the way is hard, and that leads to life, and those who find it are few. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at madaling daan na patungo sa kapahamakan at marami ang dumadaan doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakakahanap nito. Just to give you a background of the story is habang papatapos na si Jesus sa kanyang Sermon on the Mount, which starts from Matthew 5 to Matthew 7, nagbigay siya ng isang mahalagang choice sa mga nakikinig sa kanya noon. That they could enter through the narrow gate or to the wide gate. Ang narrow gate ay kumakatawan, mga kapatid, kay Jesus at ang kanyang teaching sa tunay na righteousness. Ano yun? Ang isang buhay na hindi lang panlabas, kundi nagmumula sa isang pusong binago ng Diyos. Ang daan nito ay mahirap, kaya nga narrow. Ang pagsunod kay Jesus Christ ay maaring mangailangan ng sacrifice, obedience, pagtitiis. Maaring hindi ito popular sa mundo. At maaring makaranas ka ng persecution, rejection. Pero ang daang ito ay patungo sa buhay. Samantala, ang wide gate, makikita nyo sa illustration, ay madaling daan, madaling makita, madaling pasukin, at nagbibigay sa atin ng freedom na mamuhay ayon sa sarili nating gusto at preferences. Mas madaling sundin ang crowd kaysa kay Jesus. Tama po ba? Mas madaling piliin ang comfort kaysa obedience. Mas madaling gawin ang gusto natin kaysa sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming tao ang pipili ng wide gate. Pero ang madaling daan ay hindi laging tamang daan. Ulitin ko. Pero ang madaling daan ay hindi palaging tamang daan. Ang tanong ay hindi alin ang mas madaling daan, kundi ano ang daan na patungo sa buhay. Amen? Malinaw po ba? Kapatid, the wide gate may be easier, but the narrow gate leads to life. Ang pagpili sa narrow gate ay pagpili kay Jesus Christ. Amen? Ulitin ko, ang pagpili sa narrow gate ay nangangahulugan pagpili kay Jesus. Piliing sundin siya. Piliing mamuhay ayon sa kanyang truth. At piliing mag-obey kahit mahirap. So what is your choice? Which gate you will enter? The wider gate, which is easier, or the narrow gate, which leads to life? Kapatid, sabihin natin, ang hirap pala sumunod sa Diyos. Mahirap sa simula, lalo na kung aasa ka sa sarili mong lakas. Kung aasa ka sa sarili mong galing. But what God is telling you and me, sabi nga sa salita niya, with man it is impossible, but with God there's nothing impossible. Amen? Kung isusuko mo talaga ang buhay mo completely sa Diyos, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng lakas na magbago at sumunod sa Diyos. Amen? It is only by His grace. Amen po ba? Mga kapatid, alam niyo ba kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Have you asked, Lord, have you understood what John 3:16 means to you? That it says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sino po rito ang ama ng tahanan na ibibigay mo ang anak mo para mamatay at mailigtas ang hindi mo kakilala? Wala. Sabihin mo, ano ko? Loko-loko? Anak ko, inalagaan ko nga yan, tas ibibigay ko para mapahamak. Pero ganun tayo kamahal ng Diyos. Kung nanamnamin natin, ilang beses na natin itong napakinggan, but do you know what it means really?
how serious it is that the love of the Father that He gave His only one or begotten Son para mamatay, at kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. It means, ang salvation o kaligtasan is by grace. Kasi hindi naman sinabi rito, you believe and you do these things. You believe and you become a member of certain organization or a church. You believe and do the good works. What does it say? It's very clear. Believes in Him and should not be perished but have everlasting life. Is it clear? Amen? Another, kapatid, ulitin ko, ang salvation is by grace through faith alone. Basahin po natin Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Malinaw po ba? Kapatid, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Ang tunay na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, gumagawa siya ng mabuti para makita ng tao na siya'y ligtas na. At para i-point yung mga tao sa buhay niya sa Diyos na nagligtas sa kanya, sa Diyos na naghahari na sa buhay niya. Amen? There's a big difference of doing good works for you to be saved and doing good works for the glory of God. And this verse is very clear. It is not by our works. It is a gift. It is by grace. Parang ganito. May kaibigan ka mayaman, binigyan ka ng Ferrari. Binigay sa yung susi, tinanggap mo yung susi, dininay mo yung Ferrari. Vroom, vroom, vroom. Yung Ferrari ba pinaghirapan mo o hindi? Hindi mo pinaghirapan. Tinanggap mo as regalo. Ganon din po ang kaligtasan. Amen po ba? So maybe some will ask, Pas, give me a story in the Bible to support what you're saying that salvation is free or by grace. Okay. Do you know the story of the criminal na kasama ni Jesus Christ? On Luke 23:39-43, ang sabi po rito, one of the criminals who were hanged railed at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us." But other rebuked him, saying, "Do you not fear God? Since you are under the same sentence of condemnation, and we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." And he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And he said to him, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." Malinaw po kapatid. Na yung criminal na nagsabi kay Christ, meron pa ba siyang chance na gumawa ng mabubuting bagay? Wala na. Meron pa ba siyang time na mag-join sa church or mag-baptize? Wala na. Pero nagtiwala siya kay Jesus Christ. And what Christ has said, it's very clearly, today you will be with me in paradise. It is really very clear that salvation is by grace through faith in Christ alone. Amen? Sino po rito ang mga mamshies? Marami po. Mga nanay, minsan pakiramdam nyo kulang ang ginagawa nyo. Iniisip nyo, hindi perfect ang bahay. Hindi perfect yung mga anak ko. Even the food that I cook, parang hindi nasasarapan ang pamilya ko. Tahimik mong sinasabi, failure yata akong nanay o asawa. Pero ang sinasabi sa iyo ng Diyos, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Amen? So another question, is there any other options aside from Jesus Christ for man to be saved?
Or is there any other religion for a man to be saved? Ang sabi po ni Jesus Christ on John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kapatid, malinaw ba yung sinabi ni Jesus Christ? Is it me ang nagsabi noon? Or is it Christ? Ano yung sinabi niya? I am the way. If you want to have a relationship with God, He is the way. If you want the absolute truth, Jesus is the truth. If you want to have eternal life, Jesus is the life. Amen? Mga kapatid, maaaring sabihin ng iba, Pas, pare-parehas lang naman ng religion eh. Maging member ka, gumawa ka ng mga rules and regulation na sinasabi ng certain religion, gumawa ka rin ng mabuti, I think maliligtas ka na. Kapatid, hindi po yun ang totoo. Parang ganito. I will give you an illustration. Ang susi, magkakamuka. Tama? No matter how many keys that are identical, there's only one key that will give you a way for you to enter a door. Tama? Tama po ba? So, that correct key is Jesus Christ. Ang religion, mga religion parang magkakamuka. Parang okay naman lahat ng religion. Parang pare-parehas. Kung gawin mo yung tama, gawin mo, become moral, and become part of any religion, you will be saved. But it's not true. It's very clear what Jesus said. And this is the illustration that it make things clearer. Na ang mga kahit gaano mukhang magkakapareho ang religion, even yung mga leader ng religion, it sounds good, it sounds mukhang totoo, pero there's only one way, there's only one truth, and there's only one life. It is Jesus Christ. Tandaan mo, many keys may promise a way, but only Jesus opens the door to God's presence and eternal life. Amen? So do you have Jesus Christ in your life? Meron ka bang Kristo na sa buhay mo? Amen? Kapatid, tandaan mo, kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, there's no condemnation. Ano po sabi sa Romans 8:1? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Mga kapatid, ang sabi, who are in Christ Jesus, walang condemnation. Ibig sabihin, when you face God, God will not see yung kasalanan mo. Ang makikita ng Diyos sa iyo, yung righteousness ni Christ. And there is no condemnation. You are saved. But how sure you are that a person is saved? Ano po yung sumunod na talata? Ang totoong who are in Christ do not walk according to flesh, but according to the Spirit. What does it mean? Ang mga tunay na tumanggap, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin. Tama? Pero hindi namumuhay sa kasalanan. There's a big difference on living in sin and sinning. Pag tunay kang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, pag nagkasala ka, alam mo kasi may Holy Spirit na nasa sayo. At humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, hindi para masave ka, kasi save ka na. Humihingi ka ng tawad sa kasalanang nagawa mo para maibalik ang fellowship mo sa Diyos. Parang ganito, kayong mag-asawa, nag-away kayo, para maibalik yung mabuting pakikisama nyo sa isa't isa, dapat mag-sorry kayo sa bawat isa. Ganun din tayo. When we receive Christ as your Lord and Savior, you are part of His family. Even you sin, you're still part of the family. You ask forgiveness, not because you want to be saved, because you are already saved, but because you want to have again the fellowship. Amen? Malinaw po ba mga kapatid? So kapatid,
Tandaan natin, the only thing that you can take in heaven is your relationship with Jesus and the people you lead to Him. Amen po ba? Mga singles, minsan kapag umuwi kayo sa Pilipinas, ang usual na tanong, Ineng, kailan ka mag-aasawa? Totoy, kailan mo ipapakilala yung mapapangasawa mo? Parang lahat ng kamag-anak mo, HR. Pero tandaan, hindi relationship status ang magliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mong sa kanan, kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, hindi ka madaling makonfuse sa sinasabi ng mundo. Amen? So as we reflect on point number 3, which is the salvation that matters, let us ask ourselves, saan nakabase ang security mo? Sa trabaho ba? Sa ipon mo na milyon-milyon? Family? Achievements? Okay, Jesus. Kung ngayon ang huling araw ng buhay mo, sigurado ka ba na ligtas ka? Mayroon bang taong malapit sa iyo na kailangan mong mabahagi na ng mensahe ng kaligtasan? Kapatid, as a review on our topic of helmet on, the salvation that protects, the hope that lasts, on point number 1, we have discussed where is or lose the fight. Ang salvation ay hindi dapat alam lang, dapat isuot at ipinapamuhay. Amen? Point number 2, what we have discussed is the helmet that protects. Bantayan mo ang isip mo dahil nagsisimula dito ang bawat laban. And the third point, we have discussed the salvation that matters. Sa huli, hindi pera, hindi posisyon, hindi tagumpay ang magliligtas sa atin. Si Jesus lang. Amen? Church, hindi natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid natin. Even what will happen next week or tomorrow, it's beyond our control. Hindi natin kontrolado ang economy ng Qatar, economy ng Pilipinas, or economy ng mundo. Hindi natin kontrolado ang mga tao sa paligid natin. Hindi rin natin kontrolado ang mga pagsubok. Pero may isang bagay na pwede tayong kontrolin. Kung ano ang hahayaan nating manatili sa isip natin. Amen? Kapag sinabi ng mundo, you're not enough, sabihin mo, Christ is enough for me. Kapag sinabi ng kaaway sa iyo, wala ka ng pag-asa, sabihin mo, my hope is in Jesus. Amen? Kapag sinabi ng guilt sa iyo, you're condemned, sabihin mo, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? Brothers and sisters, brethren, every morning, before you wear your clothes or your outfit of the day, before you carry your bag, before you open your phone, wear your helmet of salvation. Because the greatest battle is not around you. It is inside of you. Amen? Kapatid, protect your mind. Guard your thoughts. Stand firm in your salvation. And remember, Jesus has already won the victory. And every child of God will say, Amen. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, sa mga bagay na tinuro niyo po sa amin, Panginoon. Wala kami matatago sa inyo, Lord. Lord, kayong patuloy na magbago sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for giving us an assurance of salvation through Christ. Lord, help us to apply the things that we heard, na hindi lang itong that will inspire us, that will also motivate us, but definitely it will change us, Lord, to become like you. Kayo ang patuloy na maitaas sa bawat buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.